May naririnig akong tambucho. Yun pala yun, nakala ko motor ko na. Karamihan dito sa atin, ang nakikita nating e-bike, yung nakikita natin sa lansangan na maliit na motorsiklo. Pero itong motor na to, baka yung iba sa inyo ngayon lang to nakita or hindi kayo sanay na nakikita tong motor na to. Ito ay tinatawag na electric motorcycle big bike. Kaya ito electric motorcycle big bike dahil electric nga siya at siyempre mataas yung watts niya, no? Meron siyang 10,000 watts at gawa ito sa Pilipinas, gawang Pinoy ito, under ng letter U. Yan yung logo niya, ibig sabihin niyan Utitco Motor Corporation. Dahil nga may pagka high-tech ng konti ito, no? Ay merong camera sa harapan at saka sa likuran. Ito naked bike siya na walang kambyo dahil electric. Mapapansin nyo walang preno, wala ding kambyuhan dahil ang preno ay andito sa kamay na parang scooter. Ang pagbuhay nito dalawang klase at tatlo pala. Isang ordinaryong susi, yung traditional key, tapos ito chips, and then biometric na makikita nyo dito. Hindi naka-enroll yung biometric, hindi natin gagamitin yung traditional susi. Ito na lang gagamitin natin. Itatap to dito. Oh, di ba? Nabuhay na siya. Yung battery niya 94%, tapos yung naririnig yung tunog, itong sounds na to. Oh, speaker lang yan. May volume yan dito. Ayan, parang rotation yung volume niya. Ayan, kapag nakamit na ganyan, pag pinindot mo na uli, babalik na uli yung tunog. So parang ano lang, parang awareness lang sa driver na buhay. Ito naman yung safety feature niya. Kapag naka-kill switch, yung ganyan, kahit tumutunog, silinyador nyo, hindi siya tatakbo. So pero pagka tinanggal niyo yung kill switch, tatakbo na siya. Alright? So automatic na pagbuhay ko ay nag-connect na sa Bluetooth ko. Ito yung settings ng cellphone ko. Ayan. So meron siya ditong built-in na Android, saka sa iPhone pwede yan. So ito para siyang naked bike. Oh, di ba? Ang battery nito ay lithium-ion battery. Kaya medyo maganda ang performance niyan. At ito sa ilalim ng compartment, makikita nyo rito, nandito yung uniform ko. Ito ay nasa 20 liters na capacity. Andyan din yung charger niya. Tapos ito lagay ng aking gamit. Kasi nga, andito tayo sa trabaho. So ayan, meron naman akong vlog nito dati, yung ibang unit. Ito yung naked. Naked din naman yun, pero mas pinaganda ngayon. Para masubukan natin na maganda, gagamitin natin ito dito sa along city at saka sa highway. Ito magkaiba. GG yung application niya. Magkaiba yung kilometer niya dito at saka dito. Mas accurate to ito. Baka sa gulong lang to naka-connect. Hindi yan accurate. Ito yung accurate kasi GPS to. Kagandahan dito, may tire pressure na nakikita, indicator. Ayan, nakikita nyo pag flat kayo. And then mapa. Ito yung sinasabi ko na camera. Camera yan sa likod. At ito naman yung sa harapan. Ayan yung mga sasakyan, Alright, okay, hindi natin papatagalin. Test ride na tayo. Pupunta tayo ng Mamplasan. Gamit natin to. Ang gulong nga pala nito ay Beast tire. Alright, ayan, na SK30. So 120 by 70 by 17. And then sa likodan ay 160 by 60 by 17. Alright, Beast tire rin yan. Ito, mapapansin nyo. O, diba? Tapos ang kagandahan yan, wala lang sticker. Shock ng TRC ang gamit nila. Ang galing. Siyempre, ang gamit din nating helmet ay ang ating carbon helmet at itong ating Sphinx gloves. Dahil mainit at makulimlim doon sa bandaron, sana wag tayong abuti ng ulan. Ito yung reverse na sinasabi ko, umaatras siya. And then, kapag number 1, primera natin, ayan, ang range na kayang takbuhin niya is 134 km. Kapag number 2, siyempre mas malakas, 86 km na. Kapag number 3, 67 km naman. Dito makikita yung shifting. Parang electric pan lang, Ipipitin nyo lang reverse, number 1, number 2, at saka number 3. Ayan, dahil nasa seat tayo, ibalik lang natin sa number 1. Let's go! Oh, walang preno sa paa. Andito tayo sa Parañaque. Galing tayo sa trabaho. Yung arangkada niya pag number 1 moderate lang pa ganon. Pag number 2, ayan lagyan natin ang number 2. Medyo ang lakas na ng hatak. At siguro pag nilagyan natin sa number 3, ayan,
Wow, nakakabali na ng Lego. Siyempre, babalik muna natin sa number 1 kasi city pa lang naman to. Sa highway, kailangan nating laruin yung cambio. Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda kung number 1 lang yung gagamitin natin para mas matipid sa battery. So ang kayang takbuhin daw nito is nasa 150 to 180 km, depende sa road condition, no? Kung paahon at saka pababa. Alright, singit-singit lang. Ang pangit nga lang, no? Walang tunog. Hindi nila na-notice na sumisingit tayo. Pero kung tutuusin naman talaga, bawal naman talagang sumingit kapag narrow, no? Moving yung mga sasakyan. Eh siyempre, minsan tayong mga motor sanay na ganun, no? Pero mali yun. So andito tayo sa Sukat Highway dahil papunta tayo ng Mamplasan sa Liip Industrial Park. Ayan, pasok tayo na expressway. Negative 120. Magkakas na lang ako. Alright. Ha? Sige, sige. So ipasok natin dyan dahil gas na yung gagamitin natin. Ayan, sinet lang natin ang maganda yung screen. So nung yung number 1 niya yan ang top speed 84. Pero kung gagawin natin number 2, mas bibilis siya. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kapag naka number 2 ay bumababa yung range na kaya niyang takbuhin kasi nga mas malakas siyang kumonsumo ng battery. Itong nakikita nyo to, hindi to accurate. Ayan o, 85 pa lang doon, 102 na agad. Try natin naman yung number 3. Ito yung number 3, mabilis na siya. Kaya siguro ilagay lang natin sa kahit number 1. Ayan, dahil matraffic naman. Ang charging time daw nito ay umaabot ng 3 to 4 hours mula empty hanggang ma-full charge. So pag kinompute naman daw yon sa cost ng kuryente na babayaran natin ay nasa 50 pesos to 70 pesos lamang. Kung ikukumpara natin sa motor na di gasolina, eh mas samak na mas mura to, no? Hindi nyo nga lang may enjoy yung tunog kung sanay kayo sa big bike na rev bump ng rev bump bumobomba. Ay ito hindi, dahil ito ay isang electric bike lang. Sa ganitong takbo, minimum naman na takbo natin. Ayan o, 67 ang natatakbo natin. Dito ay 83. Kaya kung mapapansin nyo na overspeeding ako, hindi pa. I-number 2 natin para medyo may lakas-lakas naman. Alright. Ayan o, mapapansin nyo mas dumidikit ako sa mga sasakyan. Tahimik na tahimik, ano? Yun nga lang ang pagkakaiba. Yung aking paano ay akmang-akma dito sa pinakatangke niya, no? Sa compartment. Pero pansinin nyo, wala akong inaapakan na preno dyan. Kahit yung cambio, wala rin, dahil ang cambio ay naandito. And then ang preno nito sa hulihan ay ito, at ang sa harapan naman ay dun sa kanan. Yung isang model nito ay na-vlog na natin dati. Tapos ito naman ay iba, no? Ang model na to ay Model 1 na SR ang tawag nila. Ang introductory price nito, sabi ng Utidco Motor Corporation, ay nasa 470,000, no? At hindi pa ito talagang nakalabas sa market. Wala pa kayong makikitang nagbebenta nito, kaya ito ay demo unit lamang. Hello, shout out. May mga sundalo. Kaya sinusubukan natin to, at sa mga ibang vlogger mapapanood nyo to. Eh ako naman
kapag ginagamit ko to hinihiram ko. Kaya siguro sa akin yung nakikita ipinapasok to sa ganitong highway. 123, tapos dito 103 lang. So number 2 lang yon. Kaya kung ina-number 3 natin, mas malakas. Ayan, try natin sa high speed. Ayan, number 3 na siya. Dito 93. So bibilsan natin para tumataas dito. Halos parehas lang. Kung gusto nyo talaga overtake, ilalagay nyo sa number 3. Dahil ako ay nagtitipid sa kuryente. Ayan, number 2 lang tayo, sapat na. May naririnig akong tambucho. Yun pala yun, nakala ko motor ko na. Ayan o. Ang problema rito, madilim doon, parang aabutin ako ng ulan. Makikisabay ka lang pala sa mga maingay yung tambucho para pakiramdam mo, tambucho mo yung ginagamit nila. Sakto kung kailan tayo lalabas, saka naman bubuhos yung ulan. Sana wag tumuloy. Alright, dahil wala tayong load, cash basis tayo, hindi natin alam kung saan magbabayad. May ticket ako. Eto. Ay, nag-negative binigyan ako ng ano yung card. O sige, pwede. Mama, ikibunot na lang kasi naka-gloves ako. 300 pwede? Alright. Dahil hindi naman natin to motor, hiniram lang natin, no? Inisa lang ang ilalagay natin. Dahil kanina negative 120 pesos yung pagpasok natin sa sukat. Thank you po. Okay. Ang galing. Greenfield City na tayo. Testing naman natin sa pang-banking, no? Ilagay natin sa number 2. Wow. Lakas. Oh, mapansin nyo, naka-banking ako na ito. Slight lang kasi circle, no? Dito tayo sa Leaf Avenue. Pupunta tayo sa Beast Tire, no? Yung warehouse. So ang ginagamit nating gulong dito ay yung Beast Tire. Hello. Oh. May chicks, may chicks. Ang ganda ng chicks na yun, dalawa. Hello po, sa Luxurian po. Kukuha ng gulong. Ito, may kisuyo naman, Brad. Ito. Ayan. Full stop tayo sir, for 6 yun. Okay, thank you po. Full stop every kanto. First stop, first go ang tawag doon. Para siyang sa Subic. Ayan. Every kanto, full stop. And then pag nakita nyo wala naman tatawid, left and right, abante. Pinapakita ditong edukado yung mga driver dito, ano, for safety rin kasi. So ayan, nandito na nga tayo sa Liip, sa Luxurian. Nandito yung Cylon na tire at saka siyempre itong ating ginagamit na Beast Tire. Nakikita nyo, laki ito, oh. Ito yun. Ito yung nakita nyo doon sa hulihan ng e-bike na ginagamit natin. At nandito rin yung Sineo siyempre. Ayan, ginagamit natin sa ating sniper. Kasi yung Sineos ay meron silang Victoro na pang race tire para sa ating sniper. Wala pa kasing tayong Aerox pang karera, kaya ang ginagamit nating gulong ay yung 17. Wala pa yung Beast Tire, lilinawin ko lang, wala pang size 17 na pang karera para sa sniper. So meron sila na race tire para sa mga Aerox at saka Inmax. Ayan, oh, diba? Malalaki. Ito ay malalaki, oh. Ayan pa, puno. Meron din dito na pan daily, no? Yung brand na gripper. Alright, ang laki, oh. Kahit saan kayo pumunta, puro gulong, diba? Dito ko natatapusin ang vlog ko. Ayan, maraming salamat at nag-enjoy kayo sa pagsama sa ride ko gamit ang ating electric motorcycle big bike. Alright, maraming salamat sa Utitco Motor Corporation. Ayan, maraming salamat kay Boss Mick Utitco. Ride safe.